Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Bontoc Local Government Unit at Office of the Presidential Peace Reconciliation and Unity o OPAPRU naghahanda para sa pagsisimula ng dalawang high-impact peace and development projects sa Bontoc Mountain Province. Si Arlene Fagian mula RP Bontoc sa Balita. Naangay ti may sa konsultasyon kadag iti umili para iti duwa nga high-impact peace and development projects iti munisipyo ti Bontoc nga punduan ti national government, pabaon iti opisina ti Presidential Advisor on Peace Reconciliation and Unity wenno OPAPRO. Dagiti nasaw nga proyekto ket iti rehabilitasyon wenno para kay simpati Amphican Mayayat Local Access Road nga dan iti pondo nga 25 million na piso ken ti construction iti Bontoc Public Market Phase 1 nga dan pondo nga 20 million na piso. Sigon kani Bontoc Mayor Jerome Tudlong Jr. kasapulan kunana nga masimpa iti Bontoc Public Market kaputa napeggad iti naso nga pasdek kalbasan iti 7 magnitude earthquake nga napasamak iti Northern Luzon iti July 27, 2022. Inayon pa ni Tudlong nga kasapulan mo ti rehabilitasyon iti kalsada iti Amphican Mayayat Maligkong tapno mapapintas iti agricultural ken economic activity dagiti umili kaputa nalakanto ti panakaibiyahida kadagiti produktuda iti merkado nalakati transportasyon no tiyempo iti emergencies ken papigsaan dapay iti tourism activities iti lokalidad. Nagyaman garud ni Mayor Tudlong ken ni Municipal Engineer Paul Nadcop iti OPAPRO gaputi panakaaprubar iti duwa nga proyekto. Manipod iti Bontoc, Arlene Fagian para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Arlene Fagian. Land Transportation Office o LTO Kalinga magsasagawa ng libreng theoretical driving course ngayong buwan ng Hunyo. Ang detalye mula kay Amelia Bumatnong ng RP Tabuk. Ipatungpal iti Land Transportation Office Kalinga iti libre 15-hour theoretical driving course para kadagiti agtawon 16 ang pangato manipod na dumaduma ang munisipalidad iti Kalinga karaman iti syudad at Tapuk amang rugi iti taabulan. Dahito itimpakaamo ni LTO Kalinga Head Officer Jeneline Angog kabayatan iti flag raising ceremony di Lunes. Sigon kini Angog, babaan iti direktiba ni President Ferdinand Marcos Jr. ken memorandum ni Assistant Secretary Attorney Vigor Mendoza nga idanon iti serbisyo kadagiti tattao may sayangkat dayto nga aktibidad. Sa training kat may sa mandatory course panggap iti fundamentals ti driving ken road safety partikular para kadagiti agala iti student permit iti training para iti Tabuk City kat may sayangkat kadagiti eskwelahan daytoy pa iti pakakitaan iti commitment ti opisina nga ipaay iti oportunidad kadagiti residente nga agadal iti driving ken traffic rules ken regulations impaganat ket na nga iti road safety kat concern wenno biang iti amin nga umili saan lang nga dagiti LTO PNP ken dadumapay a law enforcers. Manipod DZR Kitabuk, Amelia Bumatnong, Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Amelia Bumatnong. Upang patasin ang emergency preparedness pagsasanay sa bomb threat at explosion, matagumpay na isinagawa ng Local Government Unit o LGU sa Minor Basilica ng Manawag, Pangasinan. Pagbabalita si Verna Beltran ng RP Dagupan. Matalunggaring suginawan bomb drill na local government unit na mga Nawag Pangasinan, partikular la sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, Jad Parteya Paradaan na darayuan na Minor Basilica na Our Lady of Manawag. Jad pa na maglaya ginawan real life scenario no inarkunyarin intilak so sa kayabag na walaan na bomba at picnic shed asinggarad Basilica so pinaniiba andan aksyonan na sari dimagop na miyembro na 4th District Explosives Ordnance Disposal K9 Unit, Manawag Police Station, Bureau of Fire Protection, Traffic Operations Section, tan Tourism Office. Habang malit ya uobserbahan, yan natumbok so say protocol. Unong kinan MDRMO Head Carlito Hernando, gutma na drill yan nasubok so pagiging epektibo at sa ipapatunto na emergency response protocol at dabitlan pasan. Gutma tumatya yan ang taan na MDRMO no wali kakulangan o napagniran kurang tan impormasyon niya dapat danaan taan tapen na parakap sa preparasyon
pasundaran niya no walay nagawan bomb threats at balay. Ilaluan mat na manawag Mayor Jeremy Ajerico Rosario ya personal ya di magup at aktibidad na pakasilan. So pantatarya na sa otoridad jad balay tepen na siguro so proteksyon na seguridad na sa rebisita deboto tan buon komunidad ya manawag. Malalapod Radyo Pilipinas Dagupan, Shak si Verna Beltran para da Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Verna Beltran. Land Transportation Office o LTO e-Patrol nagsimula ng magserbisyo sa Reyna at Pogi area sa lalawigan ng Quezon. Magbabalita si May Formaran ng RP Lucena. Nagsimula na ang LTO e-Patrol sa Reyna at Pogi area matapos magpasa ng resolusyon ang Konseho ng Infanta Quezon para masimulan ang pagbibigay serbisyo nito sa mga mamamayan. Ayon sa pabatid ng tanggapan ni Quezon 1st District Congressman Mark Inverga, pinangunahan ng kongresista ang pagkakaroon ng tanggapan ng LTO sa Reyna at Pogi area upang matulungan ang TODA members at mga residente. Ayon kay Konsehal Manny America, ang Committee Chairperson ng Transportation sa Infanta LGU, ang serbisyong inihahandog ng e-Patrol ay ang renewal ng student permit, driver's license at motor vehicle registration. Kasama rito ang medical clinic, driving school, emission testing at insurance. Pinasalamatan naman ng mga opisyal si Congressman Inverga sa paghikayat sa LTO Region 4A na magsagawa ng e-Patrol para maabot ng serbisyo ang mga lugar na nabanggit. Nagsimula ang e-Patrol sa Barangay Pilaway sa Infanta Quezon at magpapatuloy ito sa loob ng 1 buwan o mas higit pa. Mula sa lungsod ng Lucena, ito si May Formaran, Radyo Pilipinas. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, May Formaran. Pamunuan ng Philippine Port Authority o PPA Palawan, malaki ang kumpiyansa na may maidudulot sa paglago ng ekonomiya ng bansa ang mga state-of-the-art seaports sa buong kapuluan. Narito si Damian Lacasa Jr. ng RP Palawan. Mabol ang kumpiyansa ni PPA Palawan Manager Elizalde Olson na mabol din ang intatawag ang transportasyong pandagat sa panguladi ang ekonomiya ang banwa. Ingkon ni Olson sa isarang arampangan bagamat nasa digital stage na tana ang banwa. Importante pa rin ang sea transportation sa pagtalasani ang produkto ag-alin ang banwa ipasilagdigi ang Pilipinas. Ingbidaran ni Olson nga mabol ang ingbubuhat ang state-of-the-art na pantaran para igpursigi ang telesan na polisiya ang gobyerno sa mga produkto. Kun ni Olson sa enterong probinsya ang Palawan, 6 na daungan ang inko-control ig-supervision ang Philippine Ports Authority. Ito ang daungan ang syudad ang Puerto Princesa, Coron, El Nido, Brooks Point, Batarasa ang munisipyo ang Taytay. Tanan-tanan, may dyan ding CCTV camera K9 dogs na agaribot sa salud ang labas ang pantaran para ig-seguridad ng daungan hasta seguridad ig mga kargamento at buwi ang mga pasahero. Agalindigi ang Puerto Princesa, Damian Lacasa Jr. para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Damian Lacasa Jr. Isang miyembro ng Communist Terrorist Group o CTG sa lalawigan ng Northern Samar nagbalik loob sa gobyerno. Narito si Charmaine Perito ng RP Calbayog. Voluntaryo nagsurrender sa gobyerno ang isang miyembro sa Communist Terrorist Group CTG sa Barangay Tambangan, Palapag, Northern Samar. Ang pagbalik sa pilo sa gobyerno ang resulta sa manilampuson nga panawagan ug negosasyon sa burublig nga paningkamot sa mga personahe sa 2nd Northern Samar Provincial Mobile Force Company, 803rd Mobile Company, Regional Mobile Force Battalion 8, 122nd Special Action Command, 12th Special Action Battalion, PNP SAF,
ug 74th Infantry Battalion Philippine Army. Samtang ginsurrender liwat ang usa ka unit sa caliber .38 revolver nga may marka nga Smith ug Wesson. Ang pagbalik sa pilo sa gobyerno sa nasabing surrenderi nagre-representa sa pagkamanilampuson sa pagpatuman sa mga programa sa gobyerno para makontra ang insurhensya para sa mauswag nga bagong Pilipinas. Tikang sa Radyo Pilipinas Kalbayog, Charmaine Perito para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Charmaine Perito. Mahigit 81,000 piso na hinihinalang shabu na kumpiska ng otoridad sa patuloy na kampanya kontra iligal na droga sa Surigao del Sur. Magbabalita si Nerissa Espinosa ng RP Tandag. Nakompiskar atol sa gipahigayon nga buy-bust operation sa mga operatiba sa PIDEA Surigao del Sur sa pagpanguna ni Agent Jeffrey Carbajal, Police Captain Eric Dangate, Assistant Chief of Police sa Lianga Police Station, 1st Surigao del Sur Provincial Mobile Force Company 2nd Platoon sa pagpanguna ni Police Captain Juanario Pontillo ang 5 kabuok nga heat-sealed transparent plastic sachet nga adunay sulod nga puti nga crystalline substance nga gidudahang shabu ug nagtimbang kini og 12 gramos nga gibana-bana nga nagkantidad og 81,600 pesos. Apil na usab nga nakuha ang mismong buy-bust money nga 1,000 ka pesos diha sa duha ka mga sospetsado. Dito kini nahitabo sa Purok 3, Barangay Bocawi, lungsod sa Lianga, kundi nakasaksi mismo si Surigao del Sur Governor Alexander Pimentel sa operasyon. Sumala pa sa gobernador ang kalampusan sa mga operasyon usa ka pagpakita sa hugot nga koordinasyon sa mga otoridad o padayon nga tinguha sa kagamhanan nga himpit na nga masumpo ang ilegal nga droga sa probinsya. Gikan sa RP Tandag kini si Nerissa Espinosa alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Nerissa Espinosa. Regional Internal Affairs Service ng Police Regional Office, Bangsamoro Autonomous Region o PRO BAR, bumaba sa Sulu para sa isang inspection at audit sa mga PNP personnel. Narito ang ulat ni Eloisa Muhammad ng RP Holo. Masin paglibot bihaon sa Regional Internal Affairs Service at RIA sin ProBAR para inspection iban audit sa Police Provincial Office ang manpiaguhan ng RIA's Regional Director Police Colonel Ronald T. Laoyan. Habay tay Colonel Laoyan, bahagi ini sin accounting ang mga personal sa Sudu PPO bat matanto in mayroon mga pulis sin napapakaya bukod mapatuta sa kaagihon si mga private group at individual. Bangsaw pa malawang niya on personal na nakalive at awazain windukay kalagihan in-aon sila hikapakita katarangan. In paglibot lang pa niya sin Internal Affairs Service and PNP ang mga bibilang da isang watchdog sin parhimpunan, mapuwasing kabukag sin aon mga personal sin PNP staff, nagdadya mga tumpukan amo na aon kakainang langga sara. Huwato ate Colonel Laoyan, di halupasug maamu in reporting si mga personal lapay ray sabi nakatilibot sin ProBAR. Gawihon sin inspectorate team ng Putag Siya Municipal Police Station na binaybayan, mapuwasin inspection ng Suru PPO kahapon. Ringha RP Huloa, Eloisa Muhammad para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.